Sa UAAP naman, hindi pa rin nakababawi ang De La Salle Green Archers laban sa National University Bulldogs matapos muling matalo sa kanilang ikalawang sagupaan ngayong UAAP Season 88. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Carlo Villaseñor. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Nananatiling matatag sa tuktok ng standings ang National University Bulldogs matapos talunin ang De La Salle University Green Archers sa score na 74-67 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament nitong linggo. Kahit wala ang suspended na forward na si Jello Santiago, ipinakita ng Bulldogs ang kanilang disiplina at lalim ng lineup upang mapigilan ang nag-aalab na Green Archers na galing sa 4 na sunod na panalo. Ayon kay NU forward Jolo Manansala, nananatiling matatag ang kanilang mindset at hindi nila hinayaang makalusot ang La Salle. Dagdag niya, importante ang hindi pagre-relax lalo laban sa koponan na sa winning streak. Siguro mindset namin huwag mag-relax since yun nga, galing sila sa winning streak for 4 games ata. So ayun, parang niready lang din namin sarili namin na huwag maging relax buong game. And then, lumabas naman kahit pa paano. Maaga pa lang ay nag-establish na ng 9 na puntos na kalamangan ang NU at napanatili ito sa kabila ng mga rally ng La Salle. Nakapagrehistro rin ang Bulldogs ng 37 points mula sa mid-range area habang pinangunahan ni Steve Nash Enriquez ang koponan na may 16 points sa 6 of 8 shooting. Si Jacob Cortez naman ang nanguna para sa Green Archers na may 16 points, 4 na rebounds at 3 assists. Sa panalo umangat ang NU sa 8-2 record upang manatili sa unang pwesto, habang bumaksak ang La Salle sa 6-4 at bumaba sa ikatlong pwesto. Nilinaw din ni Manansala na walang anumang tensyon o issue laban sa mga players ng Green Archers kaugnay sa nakaraang kontrobersya ni Santiago at nakatuon lang sila sa laro. Wala namang nabanggit. And parang focus talaga sa game yung nangyari kanina. Bagamat bahagyang napilay sa laro, tiniyak ni Manansala na hindi ito seryoso at handa pa rin siya maglaro sa susunod na laban. Dagdag pa niya, mananatili silang nakatutok at hindi magiging kampante sa paghahanda nila kontra sa Adamson University na kilala bilang top defensive team ng liga. Right now, medyo na-injury. Sana tapil ako lang pero hindi naman ako kinakabahan na Feel ko tapil ako lang din to. And ayun, aksidente yung nangyari, wala naman tayong magagawa. Same mindset lang din na huwag mag-relax kahit galing kami panalo kasi alam din naman namin kung anong capability ng Adamson and pre-season pa lang talagang sila na yung nakakatapat namin na parang same kami ng ginagawa. And doon, wag lang kami mag-relax. Samantala, nananatiling positibo si DLSU head coach Topex Robinson sa kabila ng magkatalo at binigyan diin ang kahalagahan ng pagtuto mula sa karanasan. Ayon kay Robinson, malinaw na ipinakita ng NU kung bakit sila ang nangungunang koponan sa liga at ang pagkakamaling nagawa ng Green Archers ay bahagi ng proseso ng pag-unlad. Dagdag pa niya, mahalagang manatiling kalmado at matutong bumangon mula sa pagkatalo. Para kay Robinson, ang bawat pagkabigo ay hakbang patungo sa mas matibay na koponan. Well, we're up against the number 1 team. So those little mistakes you have to pay. We made some mistakes down the line. Nobody intentionally wanted it. But it's there. It's obvious. So I mean, we move forward. We learn from this experience that we have, and we try to get better. Sa ngayon, nananatiling determinado ang Green Archers na makabawi sa susunod na laban habang papalapit na ang Final Four race ng ikalawang round ng torneo. Ako si Carlo Villaseñor, Abante Sports, now na.